Good day at ngayong araw na ito ay samahan nyo kami para bisitahin yung mga alaga naming baboy. Weekend duty namin ay pumupunta kami sa aming piggery para tulungan sa paglilinis at pag-aalaga ng baboy ang mama at papa ni Sheila. Tanghali na naman at kailangan na nating pakainin ng mga baboy pero syempre bago yan kailangan muna nating linisan ang mga kulungan. At dahil nga sobrang ingay na nila at ang ibig sabihin lang nun ay gutom na sila, kailangan na namin silang pakainin kaya binilisan na namin yung paglilinis at pinagtulungan na namin ni Sheila. Kailangan nga pala ay panatilihin nating malinis ang mga kulungan ng baboy bago sila kumain. Dapat walang pupo or dumi at saka mga ihi nila. Dahil kapag nakasipsip sila ng tubig sa kanilang kulungan na may halong ihi at kanilang mga dumi, yun yung pinagsisimulan ng kanilang pagdudumi ng malambot. Minsan katulad nung nangyari sa amin, natagalan yung kanilang pagdudumi ng malambot, naging dahilan ng pagkawala ng isa naming biik. Kaya doble ingat na kami ngayon dahil sa nangyari sa amin. After nga maglinis, papaliguan na namin sila bago kumain. Hindi kasi maganda sa katawan ng baboy na liguan sila after kumain. Ang mga baboy kasi dumudumi kapag naliguan or nababasa sila ng tubig. Kaya nonsense lang din yung mangyayari kapag nagdumi sila after kumain dahil yung mga kinain nila is ilalabas lang din nila. Hindi ma-absorb ang mga nutrients ng feeds ng mga katawan ng baboy. At ayan nga, nagkabit pa ako ng extension ng hose dahil hindi abot dun sa isa pang kulungan namin. Kailangan sabay namin silang papakainin dahil sobrang mag-iingay yung kabila kapag inuna namin. Kaya hindi rin biro ang pag-aalaga ng baboy. Kakain talaga ito ng oras mo sa isang araw. Ito yung nakakatuwa sa mga baboy namin. Sa isang part lang sila ng kulungan dumudumi or umiihi. Kaya hindi kami masyadong nahihirapan mag-ipon ng kanilang mga dumi sa kanilang kulungan. Sa mga nagtatanong nga pala at hindi pa nakakaalam, dalawa po yung inahin namin at lahat ng biik na inaalagaan namin ay anak nilang dalawa. Yung una naming nilinisan, yung tig-apat ang laman doon sa dalawang kulungan ay anak nung puti. At yung ngayon naman, itong 8 na magkakasama sa isang malaking kulungan ay anak ni itim or yung may batik na inahing baboy. Kung mapapansin natin ay mas mahaba at mas matatangkad yung anak nung may batik na itim naming inahin kumpara dun sa puti na medyo maikli at mahaba pero bumabawi sila sa bintog ng mga katawan nila. Magkapatid yung dalawa naming inahin, parehas ng barako pero magkaiba sila ng shape ng katawan. Kaya nagmanay yung mga biik nila dun sa shape ng kanilang mga nanay. Yung puti kasi naming inahin ay maikli pero malaki naman yung katawan. Si itim naman or yung may batik naming inahin is mahaba ang katawan na medyo matangkad. Kaya sobrang pasasalamat namin dahil kahit magkaiba sila ng hugis ng katawan, parehas naman silang malulusog. 24 days na sila ngayon simula pagkawalay. At base sa experience namin sa pag-aalaga namin ng baboy, mas malalaki ito kung tutuusin kumpara dun sa mga inaalagaan namin dati. Ayan si Sheila na nagpapaligo habang nililinisan ko yung kulungan. Kailangan na kasi naming bilisan dahil ang iingay na at nangihingi na ng pagkain yung mga nauna naming nilinisang mga baboy. Alam nyo ba na kahit ganito palang kalalaki yung mga baboy namin is nagkukonsume na siya ng 1 sack sa loob lamang ng 4 na araw. Ang presyo ng isang sakong feeds dito sa amin 50 kilos ay nagkakahalaga ng 1,965 pesos. Kung tutuusin, malaking capital din talaga yung kakailanganan natin kapag nag-alaga tayo ng baboy. Kung mapapansin nyo, sa floor na lang namin pinapakain yung mga alaga naming baboy dahil tuyo naman yung pakain namin. Bukod pa rito, hindi lahat sila nakakakain ng ayos kapag inilagay namin sa labangan or yung ginawa naming semento na pakainan nila. Sa 16 piglets namin ngayon na inaalagaan, nag-consume lang kami ng pre-starter na feeds na 4 na sako na tig to 25 kilos. Then after, nung nasa kalahatian na yung pang-4 naming pre-starter, utay-utay na namin itong nilahukan ng starter. Dahil kapag mag-shift ka ng pakain nila, hindi pwedeng puro agad yung ipapakain mo sa unang tikim nila. Yan yung kalimitang dahilan kung bakit sila nagdudumi ng malalambot. Nabibigla kasi yung katawan at yan nila sa bago nilang kinakain. Kaya kung magpapalit tayo or mag-shift tayo ng pagkain, hahaluan natin yung pre-starter ng starter hanggang sa masanay sila na starter na yung kanilang kinakain. At kumuha muna ako ng tubig para makakain sila ng ayos. Mainit kasi ang pakain na feed sa katawan ng baboy kaya kailangan may nakasuportang tubig habang kumakain sila. Nung bago pa lang sila kumakain ng feeds, nilaloka namin yung kanilang tubig ng antibacterial para maiwasan namin yung pagdudumi nila ng malalambot. Ngayong malalaki na sila at ligtas na sila sa ganung stage, hindi na namin nilalagyan ng antibacterial. Nilalagyan na lang namin yon kapag sila ay nagdudumi ng malalambot. Sa ngayon, yung alaga naming 16 piglets ay nakaka-consume na ng 4 na sako ng starter. Dahil nakikitaan namin sila ng laki, bali 2 na lang yung bibili naming starter para makakonsume sila ng 6 na starter bago namin i-ship sa grower. Base sa mga technician or yung mga nag-aaral ng pagbababoy, 1:1 talaga ang pagpapakain ng starter, grower, at finisher. Kumbaga, isang baboy, tigigisang sako dapat ang makakain nila. Maliban lamang sa pre-starter, pwede na silang hindi mag-consume ng 1 bag or yung 25 kilos ng pre-starter. Pero sa case namin at sa mga nag-aalaga talaga ng baboy, hindi namin sinusunod yun dahil sinusunod namin yung timbang at laki ng baboy kung kailan kami mag-shift ng pakain. Disclaimer lang po, yun ay base sa aming sariling karanasan. 3 beses namin pinapakain yung mga baboy namin. Minsan, binibigyan namin sila ng merienda at saka ng tubig pagdating ng alas 10 ng umaga at ng alas 3 ng hapon. May mga nagtatanong sa amin kung ano daw ba yung mga itinuturok namin dahil kumpara daw sa kanilang mga biik ay talagang medyo malaki
lumalaki daw yung mga biik namin. Nung pagkaanak nila, pinaturukan kaagad namin ito ng anti-anemic. Then after 2 weeks mula pagkaanak nila, pinaturukan naman namin ito ng vitamins. Kasabay ng vitamins yung antibacterial para dun sa mga lalaki na kinapon. Then yung latest ngayon ay yung pampurga para dun sa mga bulate. Based on our own experience, ang nagpapahirap talaga sa pagpapalaki ng mga biik ay yung pagkakaroon nila ng sakit at saka yung pagdudumi nila ng malalambot. Yan ang nakakapagpa-delay sa paglaki ng mga biik. Kaya panatilihin nating laging malinis ang ating mga kulungan. After nga malinisan at mapakain ang mga biik naming mga alaga, ay papainumin at lilinisan naman namin yung dalawa naming inahin. After mawalay ng mga piglets namin doon sa kanilang mga nanay, 2 beses na lamang namin pinapakain yung dalawa naming inahin sa loob ng isang araw. Sa umaga at sa hapon na lamang. At sa tanghali, pinapainom na lang namin sila ng tubig. Hindi dahil sa nagtitipid kami ng pakain doon sa aming dalawang inahin, kundi kailangan talaga silang i-diet para mangandi at mabuntis. May mga pagkakataon kasi na kapag mataba ang isang baboy, hindi nabubuntis at nangangandi. May mga cases din naman na nabubuntis yung matatabang baboy. Yun nga lang, kakaunti yung magiging anak nila. Pagkawalay ng mga inahing baboy sa kanilang mga anak, 1 week pa lang meron ng nangangandi. Pero sa case namin, mag-iisang buwan na hindi pa rin nangangandi yung dalawa naming inahin. Sabi ng iba at ng aming technician, kumuha raw kami at ipaamoy namin yung ihi ng barako. Pero sad to say, ginawa namin yon, hindi pa rin sila nangangandi. Sabi ng technician, kapag nakapanganak na ang isang baboy mula pagkadalaga, karaniwan, nagbabago ang style nito ng pangangandi. Mayroong time na hindi na namumula yung ari. May mga time na tinutuunan na lang yung likod dun sa may part ng balakang nila para malaman kung nangangandi. Kapag tinuunan natin at hindi magalaw ang isang inahing baboy, matik nangangandi daw yon. May mga time kaya daw hindi nangangandi ang isang baboy ay dahil nanlalagas ang kanilang balahibo or yung sinasabi nating nanlulugon. Sa case namin parang hindi naman dahil sobrang healthy ng kanilang balat at balahibo. At ganito na sila after kumain, malinisan at painumin. Ayan, yung iba nakahiga na at yung iba naman naglalaro pa. Nakahiga na rin yung dalawa naming inahin at nasasanay na sila na hindi kumakain ng tanghali. Eto naman yung another 8 piglets, nakahiga na at madumi na ulit yung kanilang kulungan. Bali mamaya na ulit yung linis niyan kapag papakainin na sila ng hapunan. Nakakatuwa sila tingnan kapag sobrang lilinis dahil nakikita natin yung totoong kulay at yung laki ng baboy. Eto naman yung 4 sa kabila, yung iba umiinom pa, yung iba nananaid pa ng mga feeds dun sa kanilang pakainan. Eto lang yung masasabi namin para mas mabilis lumaki yung ating mga biik. Panatilihin natin na malinis ang ating kulungan at dapat nasa tamang oras ang pagpapakain. Stay safe and happy farming!